Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang nila mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, lahat tayo makasalanan. At dahil makasalanan tayo, lahat tayo hihingi ng tawad sapagkat sinabi ng ating Panginoon na ang sino mang magkakasala, kung hihingi ng tawad, papatawarin. Minsan nga, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo sa pamagitan ni Pedro at ang sabi niya, Pedro, makailang bisis ka dapat magpatawad? At naisip ni Pedro, sapagkat ang turo ng mga rabay, ng mga guro, ng kapanahon na yun, ng panahon ni Jesus, na ang pagpatawad ay hanggang 3 beses lamang. Una, pangalawa, pangatlo, maaaring mapapatawad. Ngunit ang pang-apat ay hindi na maaari. Kaya nang tinanong ni Jesus si Pedro kung ilang beses siyang magpapatawad, diba medyo akala ni Pedro tamang-tamang kanyang sagot. Medyo taas na po at sabi, 7 beses. Ngunit sinabi ni Jesus, kulang yan. Hindi 7 beses, kundi 70 beses. At i-multiply mo pa ng 70 beses. Sa madaling salita, ang pagpapatawad ay dapat gawin sa bawat paghingi ng kapatawaran ng mga nagkakasala. 70 times 7. Ito ang sagot ni Jesus doon sa sagot ni Pedro na 3 beses. 7 times 70, 70 times 70. Bawat pagkakasala. Napakahirap magpapatawad. Hindi madali. Halimbawa, isang ama, pinatay o nilapastangan ang kanyang anak o ang isang sino man sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi ito mapapatawad. Tulad halimbawa, kung maalaala ninyo, itong nangyari sa isang paaralan sa Tacloban City, saan 2 bata ang namaril ng mga kaklase. Kung hindi tayo nagkakamali, isang grade 8 at saka isang grade 7. So, high school. 14, 17 taong gulang o 16. Hindi natin sigurado ang mga edad niyan, pero dyan naglalaro. Pero mga bata pa, grade 8, grade 7. At ayon pa sa mga ulat, talagang planado yung ginawang pagpatay. At maririnig natin ang iba't ibang mga comment, ang ibang mga pahayag ng mga netizen. May nagsasabing dapat lang makulong ang bata. At dapat yung parusan ng kriminal, sapagkat mga kriminal na sila, kahit mga bata pa, sobra na. Personally, sa ating personal na pananaw, hindi dapat
isama ang bata sa pagkulong sa mga hardened criminal, sa mga talagang mga kriminal, sa mga talagang sanay ng pumapatay. Maring isang krimen ang nagawa ng dalawang bata. Pero yung isama sila o parusahan sila ng isang parusa, katulad ng pagparusa sa mga ordinaryong kriminal, siguro naman napakasakit. Kung yung mga ordinaryong kriminal, minsan binibigyan pa ng pagkakataon. Kaya nga, dati mayroon tayong tinatawag na death penalty. Saan na ang huling naparusahan ng death penalty ay si Sigaray. At nakikita, marahil napakasakit din hatol na dahil sa nakapatay, papatayin din. Maski ang ating Panginoon sa kanyang pangangaral, binibigyan diin ang pagpapatawad kung hihingi ng kapatawaran. Tingnan natin ang isang pangyayari sa buhay ni Jesus. 12 ang kanyang apostoles. At ang isa dito, nagiging traidor. Ipinagkanulo siya at ang kanyang kamatayan. At ang isa dito, ay itinatwa siya 3 bisis. Hindi siya kinikilala. Sinasabing hindi siya kasama, sinasabing hindi siya kasama. Ang nauna, si Judas Iscariote. At ang pangalawa, si Simon Pedro. Pero ano ang nangyari? Si Judas Iscariote, nagsisisi. Alam niyang mali ang kanyang ginawa na ipinagbili niya ng 30 pilak si Jesus para patayin. Actually, isinauli ni Judas Iscariote sa punong pari ang pirang ibinayad sa kanya. Hindi tinanggap, itinapon niya sa harap ni Caiphas at ni Anas, mga punong pari nung panahon na yan. Ang masama kay Judas, hindi siya humingi ng kapatawaran. Marahil napatawad siya kung siya ay humingi ng kapatawaran. Si Simon Pedro, 3 beses itinatuan niya si Jesus. Nang sinabi sa kanya nung isang katulong doon sa templo, nagsabi, nakita ko ito kasama ng taong yan, kasama ng Jesus na yan. Anong sabi ni Pedro? Nakuha, huwag niyo akong pagbintangan. Hindi ko kakilala yon. Pero si Pedro, dahil sinabi ni Jesus sa kanya na titilaok ang manok, maka-3 beses mo akong itatwa. Kaya, nung marinig ni Pedro ang tilaok ng manok, kaya ngayon, pag sa bungero ka, tinatawag kang San Pedro sa bungero. Dahil tanang daw yung manok na tumilaok. Nang marinig ni Pedro ang tilaok, napaiyak si Pedro. Dinagukan ng kanyang dibdib, umiiyak, nagsisisi sa kanyang pagkakasala. At nagbago. Kaya siya ang nagiging pinakaunang Santo Papa ng Roma. Mataas ng obispo ng Simbahang Katolika. Mangmang si Pedro. Hindi siya edukado. Baka nga hindi siya nagtapos ng high school. Isa lamang siyang mangingisda. Ngunit, mapatawad man tayo ng ating pagkakasala. Kailangan din natin ang magpapatawad ng pagkakasala ng mga kasalanan ng ating kapwa sa atin. At dapat din tayo humingi ng kapatawaran ng ating pagkakasala. Alalahanin natin ang isang linya ng panalangin itinuro ni Jesus, ang Ama namin, panalangin ng Panginoon. At patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.